Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video na ito naman ay ituturo ko na kung paano i-configure yung DHCP role na inad natin mula dun sa nakaraang video tutorial. Sa video tutorial din ito ay mas mauunawaan ninyo kung ano ba ang tinatawag na IP pool, subnet mask, list time, IP reservation or exclusion, at iba pa. I-open na natin ulit ngayon ang ating server manager. So, click nyo lang yung start menu and then click server manager para mag-open. Okay, mapapansin nyo, andyan na yung DHCP role. Tapos, punta tayo dun sa tools sa taas. Yan. Tapos, click nyo yung DHCP. Under ng DHCP, makikita nyo yung pangalan ng ating computer, server PC. Under nyan, merong makikitang IP version 4 at saka IP version 6. Yung ating configure dyan ay yung IP version 4. I-right click lang natin yung IP version 4. Tapos, new scope. Click nyo yan. Then next. So, sa part na ito, ilalagay natin yung gusto nating scope name at ang description. For this example, lagay natin CSS space LAN. So, pwedeng ganyan. Tapos sa description, lagay natin ay LAN DHCP. And then, click natin yung next. So, sa part naman na to, ang sabi dyan ay IP address range. So, matatandaan natin na ang paliwanag natin sa DHCP, ang DHCP server, kapag may nakaon na DHCP server sa ating network, siya yung nagbibigay ng automatic na IP address sa mga client computers na kumukonect para hindi na tayo magseset manually ng IP sa kada computer na magko-connect. So, tinatawag rin itong IP pool. So, iseset natin yung starting IP address tsaka yung endpoint o yung end IP address. So, dapat yung range niya ay pasok or katulad ng ating ginawang static IP ng ating server. Ang nilagay nating IP address ng ating server ay 10.10.10.2. So, hindi natin pwedeng gamitin yung 10.10.10.1 kasi i-reserve natin yun dun sa ating router. So, pwede na tayong mag-start IP address ng 10.10.10.3. Pero sa example na to, lagpasan na natin yung up to 9. Mag-start na lang tayo sa 10.10.10.10. At ang ating gagawing end IP address ay 10.10.10.100. So, ganito ang mangyayari dyan kung ayan ang ating nilagay na IP range. Once na may nag-connect na client computers or device sa network natin, ang DHCP server na sinet natin ay magseset ng IP address mula sa nilagay nating starting IP address hanggang dun sa end ng IP address. So, pwedeng magsimula sa 10.10.10.10. Yung unang magko-connect, pwedeng ibigay niyan yung ating starting IP address. Tapos, kung may susunod pa ulit na connect, susunod niya naman ibigay yung .11. Tapos kung meron pa, .12, .13, and so on. Hanggang umabot siya ng 100. Sa makatuwid, meron lamang hanggang 90 IPs automatic. O 90 lang 90 IPs na pwedeng ibigay automatically. Diyan sa range na binigay natin. So, ibig sabihin, 90 devices din yung pwede magkaroon ng automatic IP address.
Dito naman sa length, ang most commonly ginagamit natin dyan ay 24. So, pag pinalitan natin yan, makikita nyo, nagpapalit din yung number ng subnet mask. So, mapapansin nyo, ito yung palagi natin ginagamit na subnet mask, yung 255, 255, 2550. So, equivalent yan dun sa 24 length na nilagay natin. Sa mga susunod na tutorial, gagawa na lang ako ng separate video tungkol dito sa subnet mask. Mas malawak kasing discussion tungkol dito kung bakit nagkakaiba-iba yung pinipili nating subnet mask. Depende kasi yan sa dami ng IP na ibibigay natin sa ating network. Either DHCP siya or automatically na ibibigay ng DHCP server or i-static natin. So, pwede kasing i-mix yan eh. Merong dynamic at merong mga naka-static na device sa mga IP nila. Click lang natin yung next after natin ma-set yung mga numbers na yan. Tapos, mag-proceed tayo sa susunod na window. So makikita nyo nakalagay dyan, add exclusion and delay. So, ito rin yung tinatawag na IP reservation or exclusion. So, para saan ba yun? So, ganito yan. Di ba, naglagay tayo ng range na from .10 to .100. Yung last octet ng ating IP address. Pwede nating i-reserve or exclude yung IP address na .20. Dahil gusto natin ibigay yung .20 na IP address para kay printer. O yung, meron kasing printer, di ba, na pwedeng i-connect directly sa network. May mga LAN port or Wi-Fi. So, para hindi nagbabago-bago, kasi nga sabi natin, pag DHCP, may list time yan. Na-expired, tapos magre-renew ng bagong IP. So, para intact sa kanya yung IP na yun, i-add natin yung IP address na gusto natin na gagamitin ng printer. So, ganun lang yan. So, dito naman sa ating ginagawang setup, wala naman tayong iseset na excluded IP. So, hayaan lang natin yan na blanco sa ngayon. Tapos, i-click lang natin yung next. Ang susunod na makikita nyo dyan is yung list duration na tinatawag o yung list time. Ito na yung sinasabi kong pinaka-expiration o kung gaano katagal na gagamitin ng isang device yung IP na yun. So, makita nyo yan, merong days, hours, minutes. So, hayaan lang muna natin yan na 8. Huwag na nating baguhin. Pero sa totoong industry, example, sa mga coffee shop, binababaan lang yan. Yung mga lugar na maraming naglalabas-pasok na tao, siyempre, paiba-iba yung IP niyan. Kung yung ginamit na IP niya ay nakalagay na nakaset na list time is 8 days. So hanggang lumabas siya, hanggat hindi natatapos yung 8 days sa DHCP server, naka-save yung IP address niya na walang ibang makakagamit kundi siya lang. Unless magre-reboot kayo ng router. So kaya ang mga setup ng mga nasa coffee shop o may mga hotspot, binababaan nila yan ng list time o list duration. Inalagay lang nila dyan mga 1 hour, mga ganyan. Para nagre-refresh yung IP pool nila. Kung hindi naman, kung mga stay-in lang, opisina, ganyan, so pwedeng habaan nyo. Tulad yan, 8 days, ibig sabihin yan, 1 linggo. O makalipas man 1 linggo, pagpasok nila, yun pa rin yung IP nila. So, hindi siya basta-basta magbabago. Tapos, click nyo lang yung next dahil for this tutorial nga, wala naman tayong iibahin muna dyan. Wala muna tayong pakialam dyan. Ang makikita nyo susunod dyan ay tinatanong niya kung ano yung address ng ating router o yung ating gateway.
So, sabi ko nga kanina, this tutorial, siset natin na yung router natin or yung gateway address is 10.10.10.1. Type nyo lang dyan yung 10.10.10.1, tapos click nyo yung add. Pag nandiyan na siya sa baba, click nyo yung next. Dito nyo na, sa part na to naman, ilalagay yung domain name ng ating server. So, i-type nyo lang. Ang gagamitin natin ay css.edu.ph. Tapos, dito sa network na to, meron lang tayong isang server na sinesetup. Pero kung merong mga server pang iba dyan, o meron kayong mga selection dyan sa baba, dito sa part na to. So, ngayon, isa lang nakikita nyo kasi bukod tanging ito lang yung server na kino-configure natin. So, yung css.edu.ph domain, ibibigay natin kay 10.10.10.2. So, ito yun. After nya na ma-select nyo, click nyo lang ulit yung next. Sunod dyan, sabi niya win server. Hayaan lang natin yan, wala tayong gagawin dyan. Tapos, next nyo, yes, I want to activate. And then, finish nyo na. Bali, check na natin yung mga nilagay nating settings kanina. Ang makikita nyo dyan, yung scope. O yan yung address pool. Nandyan sa loob niyan. Yung IP range na ginawa natin. Tapos, address leases. So, sa ngayon, wala pa laman yan. Pero once na na-connect natin yung client server natin, client PC, so madadagdag na siya dyan ngayon. So, expect natin ay mag-start siya sa .10. So, makukuha niyang IP dapat yan, may lalabas na 10.10.10.10. Bakit wala yung IP address ng server, sir? Bakit wala yung 10.10.10.2? Kasi nga, di ba, static natin sinet yung IP. At labas sa IP range o IP pool, yung 10.10.10.2. Kaya, hindi siya lalabas dahil hindi siya cover ng DHCP server natin. Sa reservation, wala tayong makikita rin dyan dahil wala naman tayong nilagay kanina. At yung iba pa, wala rin tayong makikita dyan dahil di natin sila nilagyan o di natin sila kinonfigure. What if may gusto tayong i-adjust dun sa scope natin? So, pwede pa rin naman. Hanapin nyo lang yung properties niyan ng scope. So, pwede natin i-right click yan. Tapos, hanapin nyo yung properties. Then, may edit nyo naman dyan yung IP range. So, pwede kayo mag-set ng panibagong starting IP address tsaka yung end IP address. Pati yung limit ng list time at ang iba pang mga settings. So, bali, nakompleto na natin yung ating setup sa DHCP role. Na-configure na natin siya ng maayos. So, hanggang dito na lang muna yung tutorial na ito at sa susunod na tutorial naman ay panibagong roles na naman ang ating tatalakayin.